Hi everyone! Kumusta? My name is Ario. Welcome back to my channel, guys. So, marami na ang mga ads ng mga franchising sa ngayon. Actually, ang dami ko nakikita, no, lately, talagang para makakapag-start ka ng sarili mong franchise business for only less than 20,000 pesos. Ito yung mga food cart business o kaya yung mga travel agency business. Maganda yung mga ganitong klaseng businesses. Yun nga lang, baka hindi mo alam kung ano nga ba yung totoong value or kung magkano ang talagang nakasalalay para sa isang franchise business. So kung interested kayo sa ganitong klaseng business, guys, I hope panoorin nyo tong video na to. So guys, back in 2015, nagko-consider talaga kami magkaroon ng sariling business together with my friends. And dito nga namin inisip magkaroon ng franchise business noon. So marami kami mga kinonsider, yung mga potato fries, coffee, at saka yung mga milk tea nung araw na yon. May mga nireview din kami mga potential partners, and of course, tingnan namin ng mabuti kung ano nga ba yung mga nakasalalay dito. Well, fast forward guys, pinili namin magkaroon ng sarili naming brand or sarili naming store na palalaguin at ipapakilala sa market. So, bakit nga ba namin yung ginawa? Ito yung mga fees na common sa mga franchise owners. So guys, bilang isang franchise owner, syempre kailangan mo protektahan ang iyong brand, ang inyong produkto, and of course yung consistency ng mga product na kailangan ninyong ibenta sa market. So ito yung mga fees na nakita namin. So isa dyan yung franchise fee na tinatawag. Usually, yung franchise fee na yan will cost for about 50,000 pesos or even up to 150,000 pesos. Siyempre, depende yan sa franchise owner na kakausapin ninyo. Malamang siguro sa ngayon, mas marami na yung mas mababa at mas aggressive ang binibigay na franchise fees. And of course, nasa sa inyo yan para i-review kung magkano nga ba yung franchise fee na kailangan ninyong bayaran. Meron din silang tinatawag na royalty fees. Ano nga ba yung mga royalty fees na yan? Ito yung mga cups, ito yung inventory, ito yung mga items na kailangan ninyong ibenta. So, syempre, kung nasa food business kayo, yung mismong lagayan ng food, yung mga cups, may branding, merong printed materials, lahat yan ng mga yan, isusupply ng franchisor ninyo. And of course, meron kayong babayaran dun sa mga items na yon. Katulad yan kapag bumibili kayo ng items from online maybe, or even kung pupunta kayo sa Binondo para kumuha ng inyong sariling supplier. Kung ipapagawa nyo rin ito sa mga manufacturers, of course, meron din naman kayong babayaran. Mas mahal ba ang bayad sa ganun kaysa kumuha kayo ng direct? Kayo na lang ang mag-judge. But definitely, kailangan ninyo yun makita. Royalty fees are also there as a monthly fee. Depende yan sa mga franchise owners na makakausap ninyo. But of course, meron kayong babayaran dahil kinikerry ninyo yung brand nila. Kasama rin dito guys, of course, ang construction ng inyong store, no? So definitely, yung store na yan, kailangan ninyong rentahan. Kung hindi ninyo pagmamayari, yung space. Then, yung bayad nun, usually mga 1 year, no, in contract. Kailangan lang ihanda ninyo yung payment na yan. Usually, pinag-iipunan rin talaga yung mga ganyang bagay. And then, of course, meron kayong 2 months deposit, 2 months advance, para rin kayo nagre-rent ng sarili ninyong bahay or space. After that, kailangan ninyong gawin yung inyong space. So, kung paano ninyo gagawin, construction supplies. Guys, nung nagpagawa kami ng aming pet shop, mataas din yung initial capital namin para sa store. So, namili kami ng mga designs na maganda, pina-architect din namin yon, and of course, meron ka ring babayaran na maggagawa pinaka-store mo. So, depende sa inyo kung gusto niyo makatipid, pero hindi ganun masyado kapulido, kukuha kayo ng isang professional na mga gagawa, and of course, mas mataas yung cost ng mga ganyan. Guys, huwag kayong magugulat, pero mataas talaga ang construction cost, lalo na kapag galing ito sa mga professional na mga gumagawa mismo. Nag-range yung store namin na 23 square meters to about 150,000 pesos. Yun yung pinakapasok sa aming aesthetic yan na kinukuha namin or ina-achieve namin noon. Meron tayong tinatawag na equipment and inventory cost. Now, with your franchisor, pwedeng sila na mismo ang mag-provide sa iyo ng lahat ng yan. So, wala ka nang iintindihin, pero lahat ng yon kailangan ninyong bayaran
at a more cost, of course. Dahil syempre, yung franchisor natin, hindi rin naman sa kanila or hindi sila yung gumagawa mismo ng equipment na yan. Kinukuha lang rin nila from a supplier. Tapos syempre, meron din silang income from that item itself. So tignan na lang ninyo kung magkano yung equipments and inventory cost na yan. Initial inventory, guys, of course, will run you for about 2 months. Maganda na meron kayong business for 2 months, especially kapag food business ito. Maganda na magkaroon kayo ng sold out days, of course. Pero ayaw natin na magkakaroon tayo ng times na kailangan natin magsara right away, no, within the day itself. Dahil nauubusan tayo ng inventory. So dapat kapag in the first 2 months, aralin muna ninyo yung footfall ng mga customers ninyo. Tignan ninyo kung anong items yung talagang mabenta, be it na may flavor or even yung mga sizes ng mga items na pinoprovide ninyo. After that, malalaman ninyo yung customer kung ano nga ba yung preferences nila sa mga items na binibenta ninyo. We also have marketing expenses, and marketing expenses is a bit tricky dahil pwede kayong mag-set up sa Facebook, and you can also set it up in a traditional way. So yung ginagawa namin noon was really to print out yung mga flyers namin, and kami mismo yung nagbibigay ng mga flyers na yun sa mga potential customers namin. Pupunta kami sa mga simbahan, mga parks, or even sa mga terminals ng mga bus. So doon kami nag-handout ng mga flyers noon, and kapag pumapasok na yung mga bagong customers namin, tinatanong namin kung paano nila nalaman yung store, and doon nga, yun yung mga times na sinasabi nila, either Facebook or flyer na nakuha nila from us in one of those instances. Is it really worth having a franchise business? I would say kapag medyo malakas yung brand na kukunin ninyo, let's say for example, it's a fast food, no? So syempre, para sa akin, medyo mas magandang mag-invest sa ganong klaseng business. Pero kapag medyo maliit pa ito yung mga brands na nagpapakilala pa lamang, mas mainam para sa inyo na tignan na lamang yung other options na mag-start ng sarili ninyong brand name. Ganun yung ginawa namin dati nung gusto namin mag-start ng sarili naming business. Habang tinututunan namin yung maraming aspects ng pagkakaroon ng sariling business, marami rin kaming natutunan sa aming sarili. Yun yung mga times na kailangan rin nating matutunan as a business owner. These are hard lessons na matututunan ninyo based on experience talaga. Hindi kasi yan tinuturo sa atin sa school eh. And things like this would be much easier kapag meron tayong knowledge or meron tayong experience na nakuha na natin from before. Mabuti na rin para sa akin na nagkaroon ako ng ganong klaseng exposure dahil mas nakilala ko yung sarili ko, kung paano ko i-handle yung sarili ko with having to manage my own business. And that's the things na ina-apply ko na rin sa ngayon para sa sarili kong business. But sa ngayon, wala akong partner, wala akong franchise, and sole prop yung kinuha kong klaseng business na para sa akin. Review the details of the contract dahil once na pumasok kayo dyan, medyo mahirap kumawala. So mag-iingat kayo guys kapag kukuha kayo ng franchise business, pero make sure na aralin nyo rin talaga siya mabuti. Baka nandun talaga yung magic na hinahanap ninyo, yung gusto ng inyong sarili. So syempre, just be careful. I hope nakatulong tong video na to guys. And kung meron kayong questions, feel free to ask sa aking Facebook page or comment away dito sa video na to. I'll get back to you. Medyo busy pa rin these days, no? Ang dami nating orders na ginagawa. Actually, kakabalik ko lang rin sa bakasyon, pero yun, go lang ng go. Trabaho lang. Right, so maraming salamat guys sa inyong support. I'll see you sa susunod na clip. Bye-bye!